Magandang araw sa inyong lahat, Mike Padua here at nandito ulit tayo sa ating weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 28 hanggang 30, 2021 at ito po ang ating Tagalog version. At ito na po ang ating latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes na natili pa rin ang hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito po sa may area po ng Mindoro, Southern Tagalog Provinces, Metro Manila, western sections ng Central Luzon, Ilocos Region, kasama na rin ang Cagayan Valley, at itong mga isla po ng Batanes at Bubuyong Cubao Islands. At itong mga areas na binanggit natin ay magkakaroon pa rin mga pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin na pwedeng umabot po ng 60 kilometro bawat oras dahil po ganyan po kalakas na yung habagat. At ang ibang bahagi naman po ng bansa, itong Palawan, Sulu Archipelago, Kabisayaan, Bicol Region ay magiging katamtaman at mahangin ang panahon at may paminsan-minsan may mga padaan-daan pong mga ulap na may kasama pong mga ulan at pagkulog at pagkidlat. Ang Mindanao lang po ang bahagi ng ating bansa na magiging maganda, katamtaman ang lagay ng panahon na may mga chances din po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Itong pag-iiral po ng hanging habagat ay magpapatuloy hanggang na yung week na ito. Subalit next week baka maging concentrated na lang po dito sa may Ilocos Region at Batanes dahil po sa paghina nito. At gayon din po ang pag-iiral ng habagat na yun ay nilalakasan na yun ng tatlong panibagong LPA, si 91W southeast of Okinawa, si 95W silangan ng Taiwan at itong panibagong unnamed na LPA sa may southeast of Tokyo, itong LPA na may less than 35% chances na mag-develop bilang isang bagyo. So itong tatlo halos pareho silang mababa pa ang tsansa na maging bagyo sa loob ng isang araw. At ito po ay itong dalawang magkambal na LPA ay kumikilos pasilangan hilagang silangan. Naka-embed pa rin po siya sa tinatawag nating monsoon trough. Okay? At ito naman po yung si Bagyong Infa at unti-unting nalulusaw but patuloy pa rin nagbibigay ng malalakas na ulan sa eastern at northeastern parte po ng China. At isa na lamang po siyang tropical depression at in the next few days baka maging isa na lamang po siyang low pressure area. So yan po ang lagay ng habagat sa ating bansa na yon. Sa silangan ng ating bansa, wala naman tayo natatanawan na namumuong sama ng panahon. Meron lang po tayong surface trough dito sa may Marshall Islands at Eastern Micronesia. At ito po yung fast animation. So makikita po ninyo ang epekto po ng monsoon trough. Kasama po yung tatlong LPA dyan. Patuloy pa rin na pinupul ang habagat sa ating bansa, lalo na sa may western sections ng Luzon. At kung titingnan natin yung zoom-in satellite animation, so makikita po natin yung makakapal na mga cumulonimbus at nimbus stratus clouds na nagbibigay ng mga ulan sa bahagi po ng Mindoro, kanluran bahagi po ng Luzon, at ibang parte rin ng Central Luzon, at Cagayan Valley, Ilocos Region, Batanes at Bubuyong Cubao Islands, Metro Manila kasama din po. May mga ilan-ilan po mga stray monsoon cloud dumadaan po sa Kabikulan at medyo malakas din po ang hangin hanggang dito po sa Kabisayaan pero mas less po ang rainfall probability dito sa bahagi dito ng Kabisayaan. Although may mga isolated showers na inaasahan lalo na sa hapon o gabi na yung panahon ng habagat. So, wala tayong bagyo, okay? Itong hangin na medyo malakas na parang signal number 1 o number 2, ito po ay dulot ng habagat. Kaya niyang umabot ng hanggang 70 kph. Depende po yung mga ulap po kasi may mga kasama pong tinatawag nating subasco o mga squalls, mga downburst na hangin na pababa galing sa ulap na nagbibigay po ng malalakas na hangin ng mga bugso na akala natin parang may bagyo. Okay? So, ito po ang kasama po ng habagat na ka-embed po dito sa mga nimbus stratus at cumulonimbus clouds. At ito po yung final multi-track ng bagyong si Infa. So, wala na po yan. At ito naman po si Nepaktak sa may Northern Honshu, patungong sa may bahagi po ng Sea of Japan. At ito naman po yung forecast na rainfall accumulation hanggang Biyernes. Wala pa rin pagbabago. Yung kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. At western sections ng Mindoro, yung Occidental Mindoro, ay patuloy pa rin makakaranas po ng pabugso-bugsong ulan. Kahit po may chance na sumisilip yung haring araw, may mga dadaan pa rin mga lalakas na ulan tulad po ng hanging habagat. Mas lesser naman po dito sa may area po ng Kabisayaan,
at dito rin sa Bicol region. So may mga inaasahan pa rin mga ulan in between itong magandang panahon dito sa Kabikulan at sa ibang parte man ng Visayas at Western Mindanao. Pagdating naman po ng rain at wind forecast individually for the next 3 days hanggang Friday, so bukas Huwebes ng umaga ay inaasahan pa rin ang monsoon rains. At sa hapon, ganun pa rin po ang pinapakita ng mga computer models, lalo po ang European model. At sa Friday, unti-unti pong hihina na po yung ulan dito sa Mindoro at Western Luzon. Mas nagiging focus na lang po siya dito sa may area po ng western sections ng extreme northern Luzon, lalo sa may Ilocos region at Batanes. At sa hapon, may mga inaasahan pa rin mga localized thunderstorms na naka-embed po sa hangin ng habagat. At kung forward natin hanggang Sabado, kita po natin yung epekto pa rin ng habagat. But gaya na sinabi ko, nandito na naman po sa kanluran bahagi ng Ilocos region at hilagang bahagi po ng extreme northern Luzon o sa may Batanes. At Saturday afternoon, may mga localized thunderstorms na lamang. So, unti-unti na pong bumabalik ang normal na panahon sa malaking bahagi ng Luzon except po yung northeastern portion which is Ilocos region at extreme northern Luzon sa may Cagayan Valley at sa may Batanes at Babuyan Cubao Islands. So, sa darating na Friday, magbibigay ulit tayong update hanggang early next week kung anong magiging panahon natin. But ang good news po ay unti-unti na pong humihina ang habagat sa ibang parte po ng Western Luzon. Base po sa forecast na yun ng Global Tropics Hazards and Benefit Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. So ito po ay valid every 2 weeks. So sa unang linggo, which is today hanggang August 3 o next week, inaasahan po ang pagdating po ng below average rainfall sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, kasama po ang Palawan o Mimaropa dahil po sa kakaroon ng konting monsoon break na yon na yung darating na week. At dito pa rin sa may silangan ng Taiwan, meron pa rin high chances na baka may mag-form na bagyo po dyan at medyo above average pa rin ang rainfall. Kasama po ang Ilocos region yan, yung area po ng Ilocos provinces at Batanes, Babuyan Cubao Islands. Kaya baka hanggang August 3 may mga paulan-ulan o bugso-bugso ng mga ulan sa bahagi niyan ng Ilocos region. At pagdating po ng ikalawang linggo, which is less moderate na po or moderate ang chances nito, August 4 hanggang August 10, meron pa rin high chance ng above average rainfall sa may dulong hilagang Luzon at moderate or medium confidence na baka may mag-form na naman na bagyo dito sa may silangan ng Taiwan dahil po may monsoon trough po dyan. Subalit ang ibang bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng below average rainfall but ang confidence nito ay nasa medium, moderate or 50-50 chance na mangyayari. So malalaman natin yan by next week again kung matutuloy po ito. Sana matuloy para maka-enjoy naman po tayo ng dry conditions na sobra-sobra na po ang ulan. Simula po noong July 18 nung namuo po ang bagyong si Fabian at yung si Nepartak. So grabe na po kasi si Fabian slow moving. So sana magkaroon po ng break at sana hindi na magkaroon ulit ng mga ganitong mga grabing rainfall kasi usually may 2 weeks of activeness ang habagat. Meron naman pong 2 weeks na nakabreak po siya. So kung i-compute ninyo, kung magkaroon tayo ng 2 weeks na kalmado o paghina ng habagat, likely katapusan ng August baka meron na naman. Sana mag-pray tayo na hindi po tayo daanan at maglihis po ito at hindi na po lumakas ang habagat dahil po may forecast na yun na mabalik ulit ang La Nina sa katapusan ng taon. Base po yan sa climate models. So kung mangyari yan, baka lumakas ng easterlies, hihina na ng hindi na masyado lalakas ang habagat. Okay? So yan po ang quick update na yung araw nito ng Miyerkules hanggang Biyernes at babalik ulit tayo in the next couple of days. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. Huwag niyong kalimutan, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa latest sa ating panahon. Again, maraming salamat po at God bless you all.